we now have to bolster the country's external defenses. Pangulong Bongbong Marcos Jr. paalis papuntang US Indo-Pacific Command sa may Hawaii, kung saan nandito ang pinakamalaking naval base ng Amerika. Dito para pag-usapan ang pagpapalakas ng external defense capability ng Pilipinas. Yes, sobrang nakakabahala ang pinag-aagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Tila may pinaghahandaan talaga na hindi magandang mangyayari sa hinaharap. Sobrang bibihira kasing mangyari na bibisita ang isang pangulo ng bansa sa US Indo-Pacific Command sa may Hawaii. May masamang pangitain to, ika ng iba. Tapos muli pang pinapalahanan ni PBBM ang Armed Forces of the Philippines na maghanda sa posibilidad ng digmaang sisiklab sa labas ng bansa. Sa West Philippine Sea ba to? Pauulit-ulit kasing pinaghahanda ni PBBM ang Department of National Defense. Now have to bolster the country's external defenses. And I exhort the DND and the AFP to maximize and strategically review the deployment of our forces to ensure that their strategies remain responsive to the current and future geopolitical realities. Hindi rin ba kayo nagtataka? Patuloy na hinihimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang kasunduluhan ng Pilipinas na mapagtulungan sa iba pang mga sundalo sa ibang bansa. Paraan para mas lalong mapalakas ang defense capability ng Pilipinas pag inatake ito ng kalaban. Mas maraming kakampi, mas malakas ang kakayahang makipagdigmaan. I also enjoin the Navy to strengthen the unit's capabilities by partnering with forces from like-minded states to uphold our shared commitment to freedom of navigation, peace and stability, and the rule of law. Nakakaasa raw ang lahat ng sundalo ng Pilipinas na may walang hanggang suporta silang makukuha mula sa gobyerno. Kung gaano ito pinaglaban ng AFP ang ating bayan, ganun din aalagaan ng pamahalaan ang kanilang mahisabuhay na maiiwan. But as public servants, rest assured that this administration remains firm in its commitment to strengthen NAVSOCOM's capabilities to the acquisition under the revised AFP modernization program. We will likewise support you in implementing programs to enhance your knowledge and skill, as well as ensure your welfare and, equally important, your family's well-being. Together, let us bring stability, peace, and prosperity in our lands and in our seas, all the while standing as a wellspring of hope to our present and our next generations. Malaki po ang papel na ginagampanan ng inyong institusyon sa pagsulong ng isang bagong Pilipinas sa ating panahon ngayon. Inaasahan ko ang inyong patuloy na pakikilahok at suporta sa adhikaing ito. Ayaw ng Pilipinas ng gulo at mas gugustuhin ng Pilipinas ng kapayapaan. Pero iginiit na handa to sa anumang klaseng digmaan. Kayo, anong inyong masasabi sa aksyong ginagawa ng ating Pangulo? Ikomento sa baba ang inyong saloobin.